Magandang araw mga boss, dito tayo sa last part na ang problema ko nga, hindi stable yung idle niya at delay ito humatak. Dahil nga sa magka-close kami ni customer, yung problema niya, dapat ako na daw mang problema. Tama nga naman, actually ang problema nito, hindi stable yung idle niya tapos delay yung hatak. Kaya ang ginawa ko, nilinis ko nga itong throttle body niya. After ko nga mailagay itong battery, pa-start ko na itong makina. Ay, minor. Ano yun, minor? Diba ba? Oo, tingnan mo. Tumingin. Alam din. Pero Pakialam mo. ganyan na siya. Alam niyo mga boss, si Negro, yung walang pakialam sa sakyan to eh. Sa akin yung tumaas eh, kung ano yun eh. Kahit kuya ko, sabi niya, pag sinasabi, nag-iba yung tunog ah. Ha? Iba yung tunog ah, sabi niya nung ano. Nagawa ganun siya, hindi ko naman yung pinapakinggan. Tunog eh, iba yung tunog ng ano eh. Ganun pala. Wala ka pakialam eh, no? Ako yung nakakaramdam lagi eh. Hindi na. Kahit nasa Pag motor. i-start ko yan, ang taas ng minor. Nakita mo ngayon, baba Sa oh. motor, meron daw yung tik-tik. Hindi ko naman marinig. Hindi naman ano yun? Yung in-exhaust, Ha? saka exhaust. Tama oo. Eh, minor mo, baba oh. Yan. Para saan ba yung bossing? Sa temperature yan, ikaw no? Pati ba naman hindi mo pa rin alam? Yung C-cool, yung H high, ibig sabihin, heat na yun, mainit na masyado, ano nun. Pag nasa gitna, okay lang siya. Okay lang yun sa gitna. Tingnan natin. Start natin. Ay, kailangan pa. Teka, pakan pa pala pre nun to. O sige, ano, start mo. Takang. O, di ba? O, ang baba na o. Actually mga boss, ang ibig sabihin naman talaga ng C sa temperature niya sa dashboard, cold. Tapos yung H naman, hot. Kaya lang pupunta ako sa mas maintindihan ni customer. Kasi karamihan pag nasa H, Pinaplasin ko pa eh. Sir, nakahay na yung ano ko, temperature, di ba? Masyado nang mainit makina. O, di ba, ganun sila. Doon ako pupunta sa mas maintindihan para madali nga mag-get. Sige, patay makina. At dahil sa na-consume ko ng 5 minutes mga boss, narinig nyo naman, pinaswitch off ko na itong makina. Tapos balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Dala ko nga itong boxless na number 17. I-drain ko ulit yung ginamit kong pang flashing na langis dito sa makina niya. Siya nga pala doon sa nag-comment na 2 litro lang daw yung nilagay kong pang flashing. Paano mo naman nasabi na 2 litro? Di mo naman pinanood yung video eh. 3 litro ang nilagay kong pang flashing dyan. Tapos meron pang natirang konti yan dito sa loob ng makina. Tapos sasabihin mo pa kung kulangin yung sanction ng oil pump dahil nga sa kulang yung langis. Alam mo ba pag kinukulang yung sanction ng oil pump, iingay yung makina for your information. Tapos iilaw yung parang lampara sa dashboard mo na ibig sabihin kulang nga yung langis na ipinapump niya sa makina. At isa pa, hindi ko sinasabing basher ka. Kinakatwiranan ko lang yung sinasabi mo para matuto yung iba. Tandaan yung mga boss, walang taong gustong makasira ng sasakyan. At itong pag-flashing na ginagawa ko, hindi ko yan ipinupush sa inyo. Ganyan talaga ako trumabaho noon pa. Nakita nyo naman, after ko nga maluwagan itong oil filter niya, tuluyan ko ng tanggalin yan. Ayan yung lumang filter, natanggal ko na. Patuluin nyo muna yung langis mga boss dito sa pinaglagyan ng oil filter. Pag wala na siyang tumutulo, gamit ka ng basahan, punasan mo muna yan bago mo ilagay yung bagong oil filter. Siyempre dito sa bagong oil filter, pag nilagay mo yan, pahiram mo ng kaunting langis yung o-ring. Tsaka mo ngayon higpitan yan. Kung kaya ng kamay mo, okay lang. Pero pag hindi kaya, gumamit ka ng oil filter rinse mo. Ako kasi mga boss, pag ganyan kaliit yung oil filter, kinakamay ko lang yan. At dahil sa okay na, balik ako dito sa oil pan, punasan ko muna yan mga boss. After yan, ilagay ko na itong drain plug. Ipakapit ko na yan sa thread niya, tapos gamit ka na ngayon ng boxless sa number 17 para ma-final mo na yung higpit. O di ba mga boss, kung kayo ang mag-change oil ng makina nyo, basic na basic lang naman. Dahil nga sa okay na ito mga boss, balik na ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Siyempre naman para magsalin na ako ng bagong langis niya. Meron siyang naka-ready mga boss na 7 liters, pero 6 liters lang muna yung ilalagay ko dyan. Madali naman na magdagdag pag nagkulang. Siya nga pala, shoutout ko muna si Christian ng Cavite. Siyempre kasama rin sila John Bailon, Teo M, Newport,
Christian Valencia, Bob Boomers, Paring Rick at Bacon RDX, marami na daw siyang natututunan. Sa inyo mga boss na shoutout ko, uulitin ko, maraming salamat ulit sa mga panonood. Balik na ulit ako sa trabaho at ito na yung pang-6 na litro na isasalin ko sa makina. After nyan, ilagay ko na itong engine cap, tapos hugutin ko itong dipstick niya. Kaya lang mga boss, nang hinugot ko nga itong dipstick at pinunasan ko yan, hindi ko na siya nasukat ulit dahil nga sa biglang may lalabas daw na sasakyan. Nagmamadali, kaya inilabas muna namin itong sasakyan. At pagdating naman sa labas, sabi sa akin ng customer, engine wash ko na daw itong makina niya. At dahil nga sa magka-close naman kami ni customer, wala nang problema doon. Siyempre, engine wash ko na agad itong makina niya. Gumamit ako dyan ng engine degreaser para mabilis kong mapalambot yung mga dumi na kumapit dito sa makina niya. Kung napanood niyo yung part 1 di ba grabe naman dumi nitong makina ni customer. Tapos dito sa position ng throttle body, nagkalat yung langis. Kaya sumang-ayon na ako sa gusto ni customer na engine wash nga itong sasakyan niya. Gaya ng dati mga boss, sa paggamit nga nitong engine degreaser or sa pag-spray, pwede naman spray nyo itong buong makina. Wala namang pressure na malakas yan para masira niya itong mga socket wire, pati yung mga sensor. Hindi naman. Basta lagi nyo nga lang tatandaan kung saan yung mas makapal na dumi na kumapit dito nga sa makina nyo, yun ang tadtarin nyo sa pag-spray. Kumbaga, ang ibig kong sabihin, ulit-ulitin nyo. Kasi pansinin nyo mga boss, pag nag-spray ako ng degreaser, palipat-lipat lang din ako tapos binabalikan ko siya ulit para nga unti-unting mawash out yung dumi na kumapit dito sa makina. At ito naman yung paalala ko sa inyo, pag bibili kayo ng degreaser, lalo na sa online kayo bibili, basahin nyo muna yung mga comment. Pag good yung comment niya, yun, bili kayo. At pag na-spray nyo na itong buong makina ng degreaser, palipas muna kayo ng 10 minutes. Para sigurado kayo na lumambot na talaga yung dumi na kumapit sa makina. After nun, pwede nyo na ngayon yung gamitan ng pressure washer nyo. Siyempre, gaya ng dati, pag nag-engine wash ako, inuumpisahan ko muna dito sa taas, sa hood niya. Huwag kayong mag-alala dahil yung babagsak naman na dumi galing dito sa hood, mawawas out ko rin yan pag in-engine wash ko na. Ayan mga boss, dahil sa na-sprayan ko na itong hood, dito naman ako sa makina ngayon. Siyempre, pag nag-spray kayo ng makina mga boss, isa sa iingatan nyo dyan na patamaan itong pressure washer nyo, yung wire, yung sensor, yung mga socket wire niya. Siyempre, huwag yung patatamaan ng direkta yan. Lalo na itong gamit ko ng pressure washer mga boss, malakas yan. Surfly yan mga boss, nabili ko lang yan sa online. Pero talagang okay na okay siya. Wala akong masabi. Tingnan nyo naman, ang lakas niya. Kaya nga yung mga tinamaan ng mga degreaser dito sa makina ni customer, kapag in-sprayan ko na yun, tanggal yung dumi. Tandaan nyo mga boss, ulitin ko lang. Hindi ko ito ipinipilit na gawin nyo sa makina nyo. Yun lang may lakas ng loob at medyo nakakaintindi ng kaunti sa makina. Pero kung hindi ka naman nakakaintindi sa makina, wag mo nang spray yung makina mo. Baka mamaya hindi na umandar yan pagkatapos. Much better na alagaan mo na lang sa punas itong makina mo. At pag okay na mga boss, ganito naman ang sunod mong gawin. Gamit ka ng surfly mo pa rin yung panghangin. Ayan hinahanginan ko lahat ng mga socket wire, sensor, at lahat ng nabasa ko dito sa makina na may connection sa kuryente. Ganyan dapat mga boss, after nyo mag-engine wash, dapat meron kayong panghangin para sigurado kayo na pag in-start nyo nga itong makina nyo, aandar siya. Importante kasi mga boss na pag pina-start nyo itong makina, dapat tuyo na yan. Hindi yung basang-basa pa yung makina mo, papa-start mo na agad yan. Mali yun. Sabi naman yung isang nag-comment sa akin dati sa engine wash ko. Hindi, kahit basa yung makina, pinapa-start ko yan. Pag ganun, madodoble yung trabaho mo. Pag in-start mo yung makina, may pan yan yung pan blade, ihahagis niya lahat ang dumi sa hood mo O di ang dumi ulit ng makina mo. Sino ngayon ang mahihirapan pag nag-ulit ng trabaho? Di ikaw din. Pero diskarte mo yun. Kumbaga wala naman akong magagawa kasi yun ang gusto mo. Pero hanggat maaari, kung ako ang gagawa ng isang sasakyan, siyempre ayokong makasira. Isipin nyo ng mga boss, pag gagawa ko ng sasakyan, gaya ng sa pagpa-plastic ko, pag nag-change oil ako ng makina, papayag ba naman ako na pag plinasing ko yan, dun sa masisira yung makina ni customer? Siyempre hindi. Unang-una, bayad ako nun. Iwasan nyo kasing manood sa mga video na maraming pasakalye na mas marami pa yung daldal niya kaysa sa ginawa niya. Na ikaw naman, pinakinggan mo yung sinabi niya tapos ikinoment mo na sa akin. Isa lang masasabi ko mga boss, gumawa ka ng sarili mong video at ako yung manunood sa'yo. Balik na ako dito sa trabaho ko mga boss, bakit ba ako napunta dyan? Lagay ko na nga itong engine cover niya. Pag nailapat ko na yan, pwede ko na ngayon ilagay yung 3 volt na number 10.
Sa paglagay ng 3 bolt na number 10, mga boss, syempre naman, madali lang yan. Kayang-kaya nyo na. Basta nakaguide itong engine cover nyo. At sa paghigpit naman ng mga bolt dito sa engine cover, mga boss, huwag naman sobra sa higpit. Baka masira naman itong engine cover kasi plastic lang yan. Kung sa palagay nyo, okay na yung pagkakahigpit nyo ng mga bolt. O ipakita ko ngayon sa inyo yung hapyaw na engine wash ko dito sa makina ni customer. Kayo na yung umatol. Kung hindi kayo nalilinisan sa paglinis ko dito sa makina ni customer, punta kayo dito, kayo magtuloy. Sabi niya, kung magsasalita ka rin lang ng hindi maganda, o di ikaw na yung gumawa. Ako naman kasi mga boss, hindi ko naman sinasabing mahusay akong mekaniko. Ganyan lang ako gumawa. Pero sa awa at tulong ng Diyos, wala naman akong nasira. Pa-start ko na itong makina ni customer. Tingnan natin kung aandar pa yan. Biglang ganun eh. Panalangin ng baser, huwag kang umandar, huwag kang umandar. Eh, umandar, patay, balik ulit siya sa kalaliman niya. Pero alam niyo mga boss, every time na gumagawa ako ng video, nagpapasalamat ako. Kasi karamihan sa nanonood sa akin, maka Diyos. Kung napapansin ko lang ha, kaya ang laki ng pasalamat ko sa Diyos kasi yung mga nanonood sa akin, karamihan, mabubuting tao. Ito nga palang may-ari ng sasakyan na ginagawa ko mga boss. Mabait siya na customer. Vlogger din yan eh, si Negroy. Kaya lang dahil sa business niya, masyado siyang busy. Hindi niya na inaasikaso itong sasakyan kung may problema o wala. O po, si Negro yo. Yun yun, si Negro yo. Sa sobrang busy niya nga mga boss, sa akin niya na pinagkatiwala itong sasakyan. Pero hindi ko siya sinasamantala. Kung kaya ko naman paiksin yung trabaho na hindi nalalaki yung gastusin niya, ganun ang ginagawa ko. Maganda na kasi yung maging tapat ka sa customer dahil pagdating ng araw, meron naman yung gantimpala. Kaya, patay makina. Baka pag-alis ko, di na lumandar eh. Start! Good. Uli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!